would seem so easy for us to say, we love you, Lord. And that our hearts will follow, truly follow you. But Lord, help us so that we will not only say it, but we will mean it. That we will truly love you and follow you no matter what. And we need your help. We need your guidance. We need your strength. We need your presence. We need you in our lives for us to truly say, we love you. And so this morning, once again, help us as we listen to your word. Help us to really understand your message. We cannot do this on our own. Holy Spirit, be our teacher. Holy Spirit, prepare each one of us. Be the one to speak to our hearts, speak to our minds, so that we will be able to understand, fully grasp your message this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Meron bang pagkakataon na dahil sa nakikita natin na sitwasyon, sabi natin mahirap na gawin o kaya imposible na magagawa ko yan o mangyayari? O kaya baka sabihin natin, ito lang naman, kulang ito. Sa sitwasyon na yan, kulang ito. O may mga tao tayong nakikita natin yung kanilang sitwasyon. Nangangailangan ang tao ng tulong, pero dahil nga sa kakulangan o sa tingin natin ay imposible, sabihin natin, sorry, wala tayo magagawa. Sa umagang ito ay titignan natin na sa mga sitwasyon na ito, iba ang pagtingin ng Diyos. Kung ito ang tingin ng mundo, ito ang tingin natin na wala tayong magagawa o imposible yan, o kulang ang ating kakayanan, o kulang ang meron tayo, sa Diyos, iba ang pagtingin niya sa sitwasyon. So babasahin natin, ito ang ating titignan. Sa Mark chapter 8 verses 1 to 10. The feeding of the 4,000. Sabi dito, in those days, the multitude being very great and having nothing to eat, Jesus called his disciples to him and said to them, I have compassion on the multitude because they have now continued with me 3 days and have nothing to eat. And if I send them away hungry to their own houses, they will faint on their way. For some of them have come from afar. Then the disciples answered him, how can one satisfy these people with bread here in the wilderness? He asked them, how many loaves do you have? And they said, 7. So he commanded the multitude to sit down on the ground, and he took the 7 loaves and gave thanks, broke them and gave them to his disciples to set before them. And they set them before the multitude. They also had a few small fish, and having blessed them, he said to set them also before them. So they ate and were filled, and they took up 7 large baskets of leftover fragments. Now those who had eaten were about 4,000.
sa version po ni Matthew, except women and children. So meaning, more than 4,000. Sabi natin, kung may asawa silang lahat, times 2, 8,000. Kung may isa pang anak, 12,000. Kung dalawang anak, mas marami pa. Okay? So more than 4,000 definitely. And he sent them away, immediately got into the boat with his disciples, and came to the region of Dalmanutha. Sa Matthew, kung babasahin ito, sabi, pumunta sila sa Magdala. Nung binasa natin, pinag-aralan natin ang Mark chapter 6, nakita natin doon yung feeding of the 5,000. Dito na naman, feeding of the 4,000. Pareho ba ito na pangyayari? Pareho kaya? Hindi. Actually, iba yung feeding of the 5,000, iba rin itong pag-aaralan natin ngayon na feeding of the 4,000. Yung 5,000, makikita natin yan sa 4 na Gospels. Sa Matthew, sa Mark, sa Luke, at sa John. Makikita natin yan. Sa 4,000, bukod dito sa ating pag-aaralan ngayon na makikita sa Matthew chapter 8 verses 1 to 10, mababasa rin natin yan sa Matthew chapter 15. Okay. Ang pangyayari ng 5,000 na ito ay sa bandang Bethsaida. Kung basahin natin ang Luke, nabanggit doon yung lugar na Bethsaida. So ito ay sa Jewish region, kung saan yung mga Hudyo na lugar. Ito naman, nung last nating pinag-aralan, nakita natin na yung ginagawa ang ating Panginoong Hesus at ang kanyang mga alagad ay nasa Decapolis. Doon. So ito rin ay nangyari sa bandang Decapolis at ang mga tao doon ay mga Hintil. So ito ay sa Gentile region. So Jewish region yung 5,000, yung 4,000 Gentile region. Okay ba? And then, isa pa, yung sa feeding ng 5,000, sinundan nila ang ating Panginoong Yesus at pagkatapos sa bandang hapon na, doon nangyari yung pagpapakain. So isang araw lang yon. Pero nabasa natin kanina na dito yung multitude, nandoon sila kasama ang ating Panginoong Yesus, pinapakinggan yung kanyang itinuturo. Sa loob ng 3 araw, nagturo ang ating Panginoong Hesus, nagpagaling siya sa mga may sakit. Isang araw, yung 5,000, 4,000, 3 days. They had been with Jesus. And then, sa 5,000, 5 loaves and 2 fish. At ano ang naiwan? 12 small baskets. Kasi ang term na ginamit doon ay kofinos. Small baskets. Dito, sa nabasa natin, 7. 7 loaves plus a few small fish. Ilan ang naiwan? 7 large baskets. Spewed grease. Okay? May mga sinasabi sila na yung 12 daw, ibig sabihin yung 12 tribes ng Israel, yung 7, parang sinasabi na yung talagang pati ang mga Gentile ay nandoon, ay maliligtas, ay talagang ililigtas din ng Panginoon. Mga ganun ang sinasabi nila. Pero yon ang difference, these are 2 different events. Hindi po pareho. Kasi pag babasahin natin, pababa ang Mark chapter 8, hindi po natin pag-aaralan ito, kailang gusto kong i-point out na mismo ang ating Panginoong Hesus ay pinaalala sa kanyang mga alagad na 2 yung pagyayari niya. So sabi niya, when I broke the 5 loaves for the 5,000, how many baskets full of fragments did you take up? Anong sabi nila? 12. And then sabi na naman niya, when I broke the 7 for the 4,000, how many large baskets full of fragments did you take up? Sabi nila, 7.
So makita natin dito na ibang pangyayari itong feeding of the 4,000. Pero kahit na ganoon, pagbabalikan natin yung pinag-aralan natin sa feeding of the 5,000, nakita natin yung talagang kakayahan ng Diyos, yung miracle na talagang i-provide ang ating pangangailangan. Nakita natin God's miraculous provision. At ano yung nakita natin doon? Una, tinawag ng ating Panginoong Hesus yung kanyang mga disciples at sabi nila, punta tayo sa lugar na ito para tayo ay magpahinga. Yan. Ito lang ang wala dito. Tuloy-tuloy yung pangyayari. Pero sumunod ang mga tao at nakita natin doon that Jesus had compassion on the people. Nandun na naman yung habag ng Diyos, yung compassion niya. And then, the challenge of Jesus to His disciples, andito rin. Dahil, how many loaves do you have? Anong sabi? 7. Sa una, 5. And then, makita natin that before na talagang distribute yung pagkain, nag-pray ang ating Panginoon. He gave thanks. So there was again this communion of Jesus with the Father. And makita natin, nag-multiply yung tinapay. Complete provision of Jesus for our needs. So ang mga pointers nito, yung napag-aralan natin sa feeding of the 5,000, ito rin ang maaari nating magpulot sa feeding of the 4,000. Ito rin, nandun yung compassion, nandun yung challenge ng ating Panginoong Hesus, nandun yung communion ng ating Panginoong Hesus sa Amang nasa langit, at makita natin na talagang ang ating Diyos ay nagpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Pero dito, idagdag natin. Dagdagan natin ang ating maaring makitang pag-aaral sa pangyayari nito. Na maaari rin i-apply natin yung aaralin natin ngayon sa feeding of the 5,000. Okay? Makikita rin natin doon. That God sees differently. Kung ano ang pagtingin ng mundo o karamihan sa atin, iba ang pagtingin ng Diyos. Iba ang pagtingin ng Diyos. So dito, yung mga tao, ang dami nila, 4,000, sabi natin, bukod sa mga kababaihan at mga bata. So abot yan, sabihin na lang natin, maximum 15,000. Dami. Kasama nila ang ating Panginoong Hesus ng 3 araw. 3 araw. Ang maganda rito, walang nakalagay doon na nagreklamo ng tao. 3 araw sa wilderness sa ilang, andoon sila. At kung ito ay wilderness, ibig sabihin, malayo ito, kaya nasabi ng ating Panginoong Hesus, meron sa kanila, marami sa kanila ang galing sa malayong lugar. Malayong lugar, wilderness, nandoon pa rin sila na nagpili ng 3 araw kasama ng ating Panginoon Hesus. Kaya ba natin yun? Yung EGR natin, 2 araw lang. EGR, 2 araw lang. 3 araw dapat yun. Ginawa nga natin yung 2 araw eh. O, ibalik natin 3 araw din yung EGR. Kaya natin? Amen. And then, tinawag ng ating Panginoong Yesus yung kanyang mga disciples. Makita natin, yung mga disciples, alam naman nila yung sitwasyon. Pero hindi sila ang lumapit sa ating Panginoong Yesus. Hindi sila ang nagsabing, Panginoon, 3 araw na tayo nandito. Paano yan? Gutom na kami, magugutom na. Hindi. Ang ating Panginoong Yesus ang tumawag sa kanila. At sinabi niya, I have compassion on all these people
because they have been with me for 3 days at wala silang makakain. Mga disciples, hindi nila yun nasabi. Sabi nila, if I will send them hungry, they will faint on their way because some of them came from afar. Minsan ganun tayo. Nakikita natin ang sitwasyon, chill lang tayo. Wala lang. We see things casually. But God sees the situation thoughtfully. Talagang makita natin yung concern, makita natin yung compassion ng Panginoon sa sitwasyon na yan. Minsan, alam natin, pero tahimik lang tayo. Kagaya nga ng mga disciples, kung makikita natin, ano may tutulong ko sa sitwasyon ito. Pero salamat, iba ang pagtingin ng ating Diyos sa sitwasyon na yan. Hindi pagtingin ng mundo, pagtingin ng Diyos na may awa, na may habag, na talagang nakikita niya ang pangangailangan ng tao. Kagaya ng ating naawit kanina, He knows my need. Alam niya. Alam na alam niya ang nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. At hindi yan mawawala sa kanyang isipan. Maalalahanin ang ating Panginoon at talagang nasa isip niya tayo palagi. Pag titignan natin ang Psalm 139 verses 13 to 18, pero kinote lang dito yung 17 at 18. Makita natin, habang nandito pa rin tayo sa sinapupunan ng ating ina, alam na ng Diyos. So, hindi lang niya tayo nilikha, binigyan ng buhay. Pero makita natin, sabi doon fearfully and wonderfully. Talagang ingat na ingat ang ating Panginoon sa kanyang paglikha sa atin. Hindi tayo aksidente. Talagang sinadya ng ating Panginoon na tayo ay likhain at maingat niya itong ginawa. Maingat niya tayo ginawa. At habang nabubuyan, hindi pa nga na-form kitang-kita niya kung sino. Sabi pa nga doon yung mga mangyayari sa ating buhay, hindi pa tayo naisilang. Alam na niya at nakasulat yan sa kanyang libro. And then dito sabi doon, how precious to me are your thoughts, God. How vast is the sum of them. Were I to count them, they would outnumber the grains of sand. When I wake, I am still with you. Sinasabi ni David dito, ina-acknowledge niya, at hopefully ganun din tayo, na talagang iniisip tayo palagi ng Diyos. Hindi natin ito mabilang. Kung mabilang mo man yung buhangin na nasa beach, mabilang mo ba yan? Kung hindi mo mabilang, sinasabi ni David, at ito rin ang mensahe sa atin, hindi natin mabilang yung talagang pag-iisip ng Diyos sa atin. Palagi tayo nasa kanyang isipan. So kung gano'n, alam niya ang bawat sitwasyon natin. Diba? Yung ating communion, yung ating pakikipagniig sa Diyos ay importante. At alam ng Diyos ang ating pangangailangan. And because God really thinks of us,
always thinks of us, na talagang nasa isip niya tayo palagi. At alam niya na marami tayong mararanasan dito sa mundo ng mga pagsubok sa buhay. Makikita natin ang sinabi niya dito. Part ito ng kanyang pag-aalala sa atin. Sabi niya dito, I have told you these things so that in me you may have peace. Peace. Lahat na tayo nangangailangan ng peace. May mga bagay-bagay ba na pangyayari sa inyong buhay na talagang nanggugulo sa ating isipan? Sabi dito in this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Naisip niya ng ating Diyos. He knows that we'll be facing a lot of problems, a lot of trials. We will be persecuted probably because of our faith. But he said, I have overcome the world. And because of that, all you have to do is trust me and you will have that peace that only me can give you. Hindi lang yun. Pag titignan natin, sabi ko may paano ba ito? Pero makita natin yung pag-prepare ng Diyos. Diba sa Psalm 39 nakita natin, hindi pa tayo, nabubuo pa rin tayo sa sinapupunan ng ating mga ina. Nakita na tayo ng Diyos. Binatay niya tayo. Inalagaan niya tayo. Hanggang dito, makita natin. Kaya let not your hearts be troubled. Believe in me. Believe in God. Believe also in me. Sabi niya. Why? In my Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? So sabihin ko ba yun? And if I go and prepare a place for you, I will come back to take you to be with me, that you also may be where I am. Iniisip ng Diyos ang ating kapakanan. Inihanda na rin niya yung lugar kung saan tayo maninirahan na kasama natin siya. Nag-aalala ba tayo sa ating kinabukasan? Lalo yan ang inaalala ng Diyos. Mas lalo niya tayo inaalala. At inihahanda na niya ang lugar kung saan tayo. Gusto niyo ba yung lugar? Inihanda ng Diyos? Amen. Gusto niyo manatili sa inyong sarili-sariling mansyon? Maaaring meron tayong magandang lugar. O maaaring sa tingin natin ay ang hirap naman ng buhay ngayon. Hindi pa kami umangat. Pero tingnan natin. Hinanda na ng Diyos ang lugar ngayon. And then, yun na ang sabi nila, yung I have compassion. Anong sabi nila? How can one satisfy these people with bread here in the wilderness? So yun na naman ang tanong ng mga disciples. Nakalimutan kaya nila yung feeding of the 5,000? Nang nakita na naman nila ay yung imposible na nandito tayo sa ilang, paano natin mapapakain ang daming tao ito ng tinapay? Saan tayo kukuha ng tinapay? Nakalimutan nila kaagad yung feeding of the 5,000. Minsan ganun tayo makalimutin tayo. Pero, tignan nyo, ang tinignan ng Diyos dito ay opportunity. He saw it as an opportunity. Anong opportunity yan? Para may pakita yung kanyang habag sa mga tao. Para may pakita na talagang mahal niya yung mga tao. Para may pakita niya siya nga ang ating provider. Pero ang pinaka-importante ay para makita nila na siya nga ay Diyos. Impossible
but it was an opportunity for the Lord to prove that He is God, that He loves you. Tanong ko kanina, may mga pagkakataon ba na sa tingin natin sa sitwasyon ay mahirap o imposible? Tumawag tayo sa Diyos. That will be an opportunity for Him, for us to once again experience His love for us. Minsan pa ay hindi nga tayo tumatawag maya-maya napagtagumpayan natin. Di ba? Minsan, napagtagumpayan na natin dahil yan ang ginawa ng Diyos. Pati yung mga Israelites, nasa ilang sila, naubos yung kanilang pagkain, nag-complain sila kay Moses. Sabi nila buti pa sa Egypt, maraming pagkain doon. Sana doon na lang tayo, hindi na tayo umalis. Tinala mo ba kami dito, Moses, sa ilang para kami ay ilang patayin? Reklamo sila ng reklamo. But the Lord said to Moses, I have heard the grumbling of the Israelites. Tell them, at twilight you will eat meat, and in the morning you will be filled with bread. At ito, it was an opportunity once again for God to prove that He truly is God. Then they and you will know that I am the Lord your God. Ganun tayo katigas. Ang Diyos palagi niyang binibigyan ng yung pagkakataon para i-prove na siya nga ay Diyos. And this happens. Sir, pati nga, kahit na hindi posible yung pagkakataon, minsan sa atin, dahil lang tamad tayo, di ba? Hindi ko magagawa yan. Imposible yan. Katamaran pala. Minsan, ganun tayo. We just don't care. But God sees things, possible things, the way we see it, as an opportunity for Him to prove who He is. Ito rin yung pangyayari sa wedding in Cana, kung saan ginawa ng ating Panginoong Jesus ang tubig na alak. Ginawa niya. Pero sabi nga niya my hour has not yet come. Pero kahit na hindi pa oras, makita natin na ginawa pa rin niya yung request ni Mary. Ginawa niya. Ang pagtitignan sa verse 11, ito kasi yung sinabi. What Jesus did here in Cana of Galilee was the first of the signs through which He revealed His glory. And His disciples believed in Him. So, He took that opportunity once again to really prove His divinity, na siya nga ay Diyos. At dahil doon, His disciples believed in Him. Minsan, ganun tayo. Kailangan merong miracle na mangyari, saka na lang tayo maniniwala. Impossible? It is an opportunity for the Lord to prove who He is. And then, pagbasahin natin sa bandang baba, makita natin ang tinanong ng ating Panginoong Yesus, ilang tinapay ba meron kayo? 7. Ang ginawa niya, kinuha niya, nagpasalamat siya, He broke and gave them to His disciples para ibigay sa mga tao. Yun din ang kanyang ginawa sa konti na maliliit na isda. And makita natin dito, lahat ay kumain. Busog na busog. Merong sobra pa. 7 large baskets of leftover. Ano nakita ng mga disciples? Kulang yung 7 loaves. We see scarcity, God sees adequacy. Kulang ito. Anong magagawa nitong pera ko? Kung ibibigay ko pa, ano ang mangyayari sa akin? Magbigay kaya ako ng tithes and offering? Paano ko babayaran yung electric bill? Paano yung bayarin?
Yun ang tinitignan natin. Yung meron tayo sa tingin natin, kulang. Pero makita natin dito, ang Diyos hindi na kukulang. Maging tapat lang tayo sa Kanya, He will provide everything that we need. At yan ang experience ni Paul. Si Paul pa nga pag-isipin natin, pag tinitignan natin si Paul, isang Pariseo, isang persecutor, ito yung kanyang ginagawa. Sa tingin natin sabihin natin, ay si Paul na yan, hindi ata yan mabago. Imposible na mabago yan. Yan na yung kanyang training. Yan na yung kanyang buhay. Pero yung akala natin na imposible sa buhay ni Paul, anong ginawa? It was an opportunity for the Lord to change him and to use him as His servant. Sa tingin ba natin wala tayong magagawa? Offer our lives to the Lord. Nothing is impossible. He will make you also like God. Kaya niya na gawin. So si Paul, makita natin, sabi nga niya dito naranasan niya na mawala, naranasan niya na magkaroon ng marami. Pero ang naaral niya dito ay maging kontento. Meron man o wala, kailangan maging kontento ako. Dahil alam ko that God will meet, will supply all my needs according to His riches of the riches of His glory in Christ Jesus. Alam na alam niya. Konti sa tingin natin, but God will provide everything. At yon ang ginawa ng Diyos sa buhay nito. Naging tapat si Paul, ang Diyos naging tapat rin sa kanya. Dito rin sa 2 Corinthians chapter 9, tungkol ito sa generosity, sa pagbibigay mula sa puso. Na talagang ibigay natin, i-offer natin, tumulong tayo. Yun nga yung sabi ko kanina, minsan tinitignan natin, kung ibibigay ko ito, paano na ako? Ano kaya ang mangyayari? But the moment that we really do it, and we will do it as if serving the Lord, sabi dito, and God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. It will be an opportunity for us, as God blesses us, to serve Him. To serve Him. So makita natin dito, that God sees things, situations thoughtfully. Nandoon, He is very caring, He is very concerned, He is very compassionate. Impossible things, it will be an opportunity for the Lord to prove who He is. For Him to prove how much He cares for us. Konti, He will multiply it. He will multiply it. Kaya yung pangyayaring ito, pag titignan natin, yung sinabi ng ating Panginoong Jesus sa Matthew 6:33, "Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be given to you as well." Pag titignan natin ito, sa chapter 6, gusto ng ating Panginoong Jesus na iba yung pagtingin natin sa mga kayamanan ng mundo. Kung ano ang pagtingin ng tao sa kayamanan ng mundo, dapat may iiba tayo. Ang kayamanan ng mundo, masisira yan. Dapat ganun din ang pagtingin natin. Bakit may graft and corruption? Ang tingin ng mundo, kailangan maging mayaman. Pero ang Diyos, He wants us to see things differently. The way He sees things. Unahin natin kung ano ang kayamanan para sa atin. You cannot serve two masters. Ang mundo, ang gusto nila pera.
God wants us to see it differently. Ang Diyos ang dapat maging Panginoon ng ating buhay. Trabaho tayo ng trabaho, pero gusto ng Diyos na tignan natin differently. Sabi niya, tignan niyo yung mga ibon. Kumakain, Him first. And everything will be provided by Him. See things differently. Yun ang gusto ng Diyos sa atin. At ito rin, yung pangyayaring ito, dito na naman natin makita yung pinag-aralan natin at yung paulit-ulit na binabanggit ni Dren. That the Lord is our good shepherd. He cares for us. He knows our situation. All we have to do is to trust Him, to seek Him, to ask that He will help us. Yun ang gusto ng Diyos. He is our good shepherd. Ganda nga na ang ating He knows my name. He knows everything that is happening to us. Alam mo, because He is our good shepherd. He cares for us. Makita na naman natin yung katapatan ng Diyos. Pag titignan natin yung history ng ating church. Di ba ba? Konti lang tayo. Saan tayo nagsimula? At that time, parang mahirap yung mga. Parang imposible. Parang baka doon lang tayo. Nakita ba natin yung katapatan ng Diyos? Pag titignan natin itong church building natin, wow. Hindi ba tayo mapapawaw? Hindi ba tayo talaga maging masaya at magpasalamat sa Diyos? Amen. Imposible. Hindi. Opportunity for the Lord to prove that He is our God. Amen. Yung mga bata noon, sinusunod na sila ngayon. Yun eh. Makita natin. Ang ating Diyos. Hindi natin matawaran. And He wants us to see things differently. And if we will do that, we will have a heart that is more than willing to serve Him. Nandoon yung spirit of volunteerism, nandoon yung excitement para tutulong, nandoon yung excitement para sa ating mga activities. And God wants us really to see things that way. Huwag po natin tingnan ang ating sarili. Hindi ko kaya yan. Wala akong kakayahan. No. See things differently. As you entrust yourself to God and ask Him and really pour out your heart to Him, He will lead. It will be an opportunity for Him once again to say, I am your God. Nothing is difficult for me. Meron akong nabasa. Si Gladys tungkol kay Gladys Aylward. Siya ay pinanganak sa London noong 1902. Nung siya ay teenager, pumunta siya sa isang gathering ng mga Kristiyano at doon niya talaga napagtanto na mahal siya ng Diyos at merong gustong ipagawa ng Diyos sa kanya. So ang ginawa niya, talagang pinag-pray niya kung ano ang dapat ipapagawa niya. And then, nakita niya, nabasa niya, tungkol sa mga tao sa China. Millions. So noon pa pala, millions na yung mga nasa China, no? Ano ngayon, billion na ba? Ganon karami. Na hindi nila napakinggan
ang maganda, ang mabuting balita. So, sabi niya, gusto kong magsilbi sa Diyos. Nag-apply siya bilang isang missionary, pero re-reject siya. Maliit na babae ito, pupunta sa China, delikado, wala siyang pinag-aralan. Wala. So makita nyo, tayong mga tao, tinitingnan natin yung kasamahan natin, ayan, wala yan. We see things casually as I said. Na wala yan, walang magagawa yan. Maliit yan. Babae pa, delikado. Ganon. Pero anong ginawa niya, nag-ipon siya, nagtrabaho siya, nag-ipon siya, at kung ano man yung kanyang inipon, pumunta sa China noong 1932 at noon wala pang airplane. So talagang mahirap yung kanyang biyahe, may train yata, connecting Siberia, Russia, hanggang sa China. Ganon, na talagang siya ay nagbiyahe. Imposible. It was an opportunity for the Lord to show that He is really God. At dito, nung nagkaroon ng digmaan ng China at Japan, sabi dito ay, He led 100 homeless children to safety across the wild mountains. Yun ang ginawa ni Gladys Hartford. Pag tayo nga tinitignan natin, reject natin ang tao, pero iba ang Diyos. Iba ang Diyos. Imposible, walang imposible sa Diyos. Kulang, walang kulang sa Diyos. Walang kakayahan, hindi yan ang issue sa Diyos. Gusto niya, puso. Si Gladys, buong puso niya, na talagang sabi niya, ito yung inilagay ng Diyos sa aking puso na kailangan magsilbi ako sa Kanya. So, nakita ng Diyos ay ang kanyang puso, hindi yung kanyang sariling kakayahan. At nagawa niya yung pinapagawa ng Diyos sa Kanya. Mga kapatid kay Kristo, huwag po nating maliitin kung ano ang meron tayo. Huwag po nating tignan ang ating sarili, kundi tignan natin ang Diyos. Let God be the one to work in our lives. And however, kahit na naman ang sabihin natin na wala tayong kakayahan, magagawa natin yan. All we have to do is really offer our lives to Him and trust Him and ask Him to guide us as we have the desire to serve Him. Ang mga alagad, makalimutan. Salamat at nangyari na yan at pinag-aaralan natin para tayo na nag-aaral, hindi natin malimutan kung sino ang ating Panginoon Yesu Cristo. Kung ano ang Kanyang ginawa at kung ano ang Kanyang magagawa sa ating buhay. Mamaya sa ating small group, tingnan natin ano ba ang natutunan natin dito at paano natin ito may apply sa ating buhay, sa ating pang-araw-araw. God sees differently. And I hope ganun din tayo. That we are not to see things the way the world sees the situation, but that we will see things as God sees. Our Heavenly Father, thank you for correcting us. Merong reality na totoong nangyayari sa araw-araw. Tinitingnan namin ngayon
yung digmaan ng Iran, ng Israel, ng US. Pero salamat dahil sabi mo pa rin sa iyong salita ng lahat ng yan ay mangyayari. Kung hindi lang namin alam ang katotohanan yan, ang sasabihin natin, ang hirap naman. Kasalanan ni Trump ito. Kasalanan kung sino may kasalanan, kung ano-ano ang aming sasabihin. Dahil ganon ang pagtingin namin sa mga pangyayari. Pero habang ikaw ay gumagalaw sa aming buhay at nalalaman namin ang katotohanan, tinutulungan mo kami at tinuturuan mo kami para makita namin ang mga pangyayari kagaya nga po ng inyong pagtingin ayon pa rin sa inyong kalooban. Opo, aming Panginoon, may mga sitwasyon talaga na parang wala kami magagawa. Tulungan mo kami para palaging kami ay nakatingin sa iyo, aming Panginoong Jesus. That we will always look at you, the author and perfecter of our faith. Because as we do that, whatever situations we will be facing, we know that you will be there to guide us, to lead us, for us to become victorious over things which may be seen or think impossible. Thank you for your faithfulness. Thank you for your care for us, your compassion, your love for us. Thank you so much. In Jesus' name we pray.